Magdamag ng nagpatigasan ng ulo ang dalawa, kaya naman pagsapit ng umaga ay masyado ang pagod ng ating bida, iniisip nga nito na ngayon lang siya nakakita ng magiging karibal o makakatapat sa patigasan ng ulo. Dahil itong si Childehay ay ayaw ding magpatalo kaya naman hindi makapaniwala ang ating bida dito, dahil maging ang B-rank na katulad niya ay nakakaramdam na ng pagod at halos maubusan na ng dugo kakasugat sa sarili niya upang puwersahan itong palabasan sa espada. Nabalatan na nga daw ng ating bida at nahiwa ang lahat ng repolyo at patatas sa kanilang bahay, habang itong si Childehay ay kumukulo na din naman sa galit pero ayaw pa ding magpadaig. Galit na galit nga ito sa ating bida at nais na siyang kainin sa mga pagtitig pa lang niya, habang ang ating bida naman ay hindi na kaya ang pagod at puyat kaya naman sinabi niya na magpahinga na muna sila ngayong araw. Mabilis namang bumalik si Childehay sa loob ng Shadow Blade. Kaya naman agad ding naupo ang ating bida pero hindi nagtagal ay may nagtanong sa kung ano ang ginawa ng ating bida sa buong gabi. Ayon nga kay Yishao ay nakakakilabot daw ang itsura ng ating bida dahil para na itong zombie, pero sinabi lang naman ni Shu na wala kang pakialam ano bang kailangan mo. Sinabi nga nito na papalapit na ang Spring Festival at naaawa naman daw siya sa ating bida dahil mag-isa ito sa kanilang bahay kaya nais niya sana itong imbitahan sa kanyang bahay. Tinanong lang naman ng ating bida kung marunong ba siyang magluto, habang iniisip na hindi ito nagpupunta sa kanya pag walang kailangan, kaduda-duda nga din daw na mabait ito sa kanya at nais pa siyang pakainin matapos mawala ang black market na pinaghirapan niya dahil sa kalokohan ng ating bida. Bigla nga nitong hinayla ang ating bida upang hindi na daw makatanggi. Pagpasok nga nila sa bahay ni Yishao ay agad siyang binati ni Nolan K at sinabing malapit nang maluto ang pagkain nila. Nagtataka naman ang ating bida sa kung bakit nandito ito at kung nasaan na ang Amazon ng Nolan K, iniisip nga din ng ating bida kung bagay ba talaga ang dalawang ito para sa isa't isa. Tinanong nga ng ating bida kung nag-live-in na sila ni Nolan K, at oo nga daw ayon kay Yishao sabay tinanong kung magaling pa siyang magpaamo ng halimaw. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na makikita niyang magkasama sa iisang bahay ang dalawang ito dahil ayon nga daw sa nanay ni Yishao ay hindi sila bagay o para sa isa't isa. Hanggang sa mapansin nga niya na malinis at maayos ang apartment ni Yishao, at dahil alam niyang burara si Yishao ay malamang na si Nolan K ang naglinis at nag-ayos dito. Pagkahain nga ng mga pagkain nila ay agad namang tinawag ng magjuwa ang ating bida, kaya naman napatakbo pa ito sa pagmamadali dahilan upang matabig niya ang globo na ito. Dahil nga sa natabig ito ng ating bida ay slow motion pa ang pagkakahulog nito. Habang si Yishao ay tumayo naman ang lahat ng balahibo habang pinapanood na nahuhulog ang globo. Nawasak nga ang globo nang mahulog ito at tumambad ang isang bundle ng pera na nakatago sa loob nito kaya naman iniisip ng ating bida kung makakapaghunt ba siya ng kayamanan dito sa apartment ni Yishao. Habang si Yishao naman ay nanginginig na sa takot at iniisip na katapusan na niya. Masyado nga ang galit ni Nolan K habang tinatanong si Yishao dahil sinabi daw nito na binigay na niya ang lahat ng pera niya sa kanyang juwa. Pero may mga tinatago pa pala ito. Sinabi naman ng natatakot na si Yishao na hinid niya nilagay ang pera na yun sa globo at malamang daw na nasa loob na ito ng globo nang mabili niya ito. Mabilis nang tinakbo ni Yishao ang pera at lumuhad sa harap ni Nolan K habang inaabot at tila inaalay ang pera sa kanya gamit ang dalawa niyang mga kamay at sinasabing ito na lang talaga ang natitirang pera ko. Sinabi naman ni Nolan K na papatawarin niya muna si Yishao ngayon dahil nandito ang ating bida. At pinapaupo na sila upang makakain na. Pag-upo nga sa lamesa ng ating bida ay hindi ito makatingin kay Yishao na kumukulo sa galit at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng negative emotion points. Iniisip nga ng ating bida na alam na niya kung sino ang boss sa bahay na ito at hindi totoo ang sinasabi ni Yishao na napaamo niya ang mabangis na si Nolan K. Busog naman pati ang puso ng ating bida dahil sa sarap ng mga pagkain na niluto ni Nolan K. Habang pinapanood nga ni Yishao ang tuwa ng ating bida habang kumakain ay iniisip nitong nasa mood si Lucio ngayon, kaya malamang daw sa hindi ito magagalit pag binanggit niya ang nais niyang sabihin sa ating bida. Humawak nga ito sa likod ng ating bida at tinawag ito sa kanyang pangalan, habang ang ating bida naman ay iniisip na, sabi na at may kailangan ito kaya ako inimbitahan sa bahay nila. Bamulong nga ito sa ating bida at sinabing, madami kang libreng oras nitong mga nakaraan di ba? Bakit kaya hindi tayo tumanggap ng misyon sa abroad? Pero sinabi lang naman ito na mapanganib sa abroad ngayon isa pa ay kailangan ko pang mag-aral. Sinabi naman ni Nolan K na mapanganib nga sa abroad ngayon at baka mataon pa na makaharap nila ang saint o ang mga cultivator sa Congregation Doctrine of Faith. Kumambyo nga si Yishao nang nakialam si Nolan K sa usapan nila,
at suggest niya lang naman daw ito upang may mapaggamitan ng oras ang ating bida dahil hindi naman siya nakapag-exam sa Cultivation College. Sinabi naman ng ating bida na pwede naman siyang pumasok sa mga paaralan ng ordinaryong tao, habang iniisip na inutusan ni Nieting itong si Yishaw upang kumbinsihin siya na magtungo sa abroad. Pero abala pa daw siya nga kay Childehay, dagdag pa nito ay hindi siya mapapapunta ni Nieting abroad at hindi niya din hahawakan ang overseas affairs ng Dragnet at Snares. Habang patuloy nga itong nasasarapan sa pagkain ay patuloy din naman siyang kinukulit ni Yishaw na tumanggap ng misyon abroad, kaya naman nagalit ito at sinabing hindi siya pupunta ng ibang bansa kahit ano pa ang sabihin nila. Ilang sandali pa ay nag-aapura ng lumabas ang ating bida, aalis na nga daw ito dahil busog na siya. Habang nakadukdok nga sa mesa si Yishaw ay sinabi nitong ayaw talagang magpunta ni Lucio sa ibang bansa. Kaya naman tinanong siya ni Nolan Kay kung bakit nais niyang makasama o isama si Lucio sa abroad para sa isang misyon at kung may nililihim daw ba itong si Yishaw sa kanya at dahil ayaw magsalita ni Yishaw, ay piningot niya ito at binungangaan. Kaya naman sinabi na ni Yishaw ang totoo, sinabi nga daw ni Nieting na ma-unfreeze lamang ang bank account niya pag nakumbinsi niya ang ating bida na magtungo sa abroad. Binitawan naman nito ang kanyang tenga at sinabing nakakabuweset talaga si Nieting, alam naman niyang nagsasama na tayo sa isang bahay pero iniipit pa niya ang pera mo. Habang nakatingin nga ito kay Yishaw ay iniisip nito kung bakit gustong magtungo nito sa abroad at kung hindi pa daw ba kontento si Yishaw na namumuhay sila ng tahimik at mapayapa sa isang bubong, habang si Yishaw naman ay iniisip kung magbabago kaya ang pagtreto ni Nolan Kay sa kanya pag nagpakasal na sila at nagkaanak. Ilang sandali pa ay tinanong ni Nolan Kay kung pwede na kaya nilang ikonsidera ang pagkakaroon ng baby. Kaya naman nagtanga-tangahan na naman itong si Yishaw at tinanong kung sinong mga magulang o pamilya ang magbibigay sa kanila ng baby. Ibig nga daw nitong sabihin ay magkaroon sila ng baby o anak, sinabi naman nito na, dalawa tayo, kahit dalawa tayong magtanong ay sino naman ang magbibigay sa atin ng baby, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong bumili ng baby, ilegal yan. Nagalit nga si Nolan Kay at inumpog sa pader si Yishaw habang sinasabi na, kalimutan mo na at ayaw kong magkaroon ng anak sa tangang tulad mo. Pag-alis nga ni Nolan Kay ay nakapakat pa din ang muka ni Yishaw sa pader at iniisip na, buti na lang natigil na ang usapang ito, paano naman kami magkakaanak kung parehas pa kaming hindi handa, at baka maging katulad lang ni Lucio ang anak namin. Samantala habang patuloy naman sa pag-ensayo ang ating bida ay kusang lumabas si Childehay mula sa Shadow Blade. Dito ay sinabi niyang bihira lang ang tulad ng ating bida na nag-ensayo pa din ng basics ng sword technique kahit pa B-rank na ito. Sabay sinabing nakakatawa ang tindig mo habang nag-ensayo pero kung magmamakaawa ka sa akin ay pwede kitang turuan ng malakas na technique. Tumalikod naman ang ating bida at iniisip na nais pa akong magmakaawa nito, saan kaya ito humuhugot ng tigas ng muka? Sabay nilabas nito ang isang patatas at habang binabalatan ang patatas, ay sinabi ng ating bida na kung magmamakaawa ka sa akin ay baka hindi ko na gamitin ang Shadow Blade sa pagbabalat ng patatas. Dahil sa hindi nga nito kayang makita na ginagamit lang ng ating bida ang Shadow Blade sa pagbabalat ng patatas ay mabilis itong bumalik sa loob ng espada, iniisip nga ng ating bida kung lumabas lang ba si Childehay upang asarin siya nito. Dahil sa mukhang gusto ulit ng away ni Childehay ay pumustura ang ating bida, sunod nito ay pinatakan niya ng kanyang dugo ang espada. Sa paglabas nga ni Childehay ay tinanong kung nagbago na daw ba ang isip ng ating bida at kung handa na ba itong magmakaawa sa kanya. Pero nagbalat lang ito ng patatas at tinamaan ng emotional damage si Childehay kaya napapatanong ito kung matino pa ba talaga ang pag-iisip ng ating bida sabay bumalik muli sa espada. Pero muli itong nilagyan ng dugo ng ating bida at ginamit ang espada upang habulin ang aso at sinasabing hindi ito makakatakas. Sunod ay hinabol nito ang mga manok gamit ang Shadow Blade habang tinatanong kung handa na si Childehay na tanggapin siya bilang bagong master nito. Matapos nga ang kalahating araw ay masyado na naman ang pagod nito habang iniisip na, nakakaasar talaga bakit ang ibang cultivator ay astig at makapangyarihan ng mga espiritu sa sandata nila, ba't ako ay puro kamalasan at katatawanan na lang. Ang isa nga daw ay ang pagkain lang ang alam, samantala ang isa naman ay pagsampal ang atake. At pinakamalala nga daw itong si Childehay dahil minamaliit pa siya. Iniisip nga ng ating bida kung ano ang mali sa kanya, at kung bakit kakaiba ang kinikilos o gawain ng mga espiritu ng sandata niya, hanggang sa ilang sandali pa ay naalala nito na, wala namang kinalaman sa kanya dati ang Shadow Blade kaya malamang daw ay kagagawa ni Nieting kung bakit siya minamaliit ni Childehay.
Iniisip nga ng ating bida na hindi pwedeng hindi siya makapaghiganti kay Niating, dahil kahit mamatay daw siya ay hindi mapapayapa ang kanyang kaluluwa kung hindi siya makakapaghiganti. Makalipas ang ilang araw ay naglalakad pa uwi ang ating bida mula sa kanilang paaralan at napansin niya ang kumpulan ng mga estudyante. Tinatanong nga ng ibang estudyante ang lalaking ito kung totoong susunduin siya ng tito niyang individual cultivator. Tinatanong nga din ng iba kung totoo ba ang sinasbay nito na kahit mga pangkaraniwang tao ay pwedeng maging cultivator kung nanaisin talaga nila. Sinabi nga nito na totoo lahat yon, hayaan ninyo at tatanungin ko ang tito ko mamaya kung papayag siyang turuan kayo sa pag-cultivate. Iniisip naman ng ating bida na may punto ang lalaking ito dahil kahit sino ay pwedeng maging cultivator. Pero kung ang tito nga daw nito ay hindi nagyayabang ay malamang sa may special method ito upang makapag-cultivate. Ilang sandali pa ay sinabi nito na kilala o sikat ang tito niya sa mga individual cultivator. Dahil nagtatrabaho ito kay Lord Buddha at Lord Mahakasapa sa black market, tinanong naman ng ibang estudyante kung ang tinutukoy ba niya ay ang makapangyarihang si Lord Mahakasapa na sikat sa lahat ng forum ngayon. Sa Fundsgang Forum nga daw ay sinasabi na walang kapantay ang lakas ni Mahakasapa sa paggamit o kaalaman sa mga sword technique at nanlaki nga ang tenga ng ating bida nang marinig niya ang pangalang Lord Mahakasapa. Sinabi pa nga nito na madalas daw makita ng tito niya si Lord Mahakasapa at sinabi din daw ng tito niya na gumagamit ito ng hyperreal o makatutuhanang mask ng una itong nagpakita sa kanila. Pero ang totoo daw ay binata pa lang si Mahakasapa at malamang sa Kaideren lang nila. Kaya naman hindi makapaniwala ang mga iba pang estudyante dahil ka-level na daw ito ni Yixiao. Ilang sandali pa ay napansin nila ang ating bida, at sinabi na nagpapakahirap siyang mag-review ngayon para lang makapasok sa paaralan ng mga pangkaraniwang tao, kaya malamang daw sa mga susunod na panahon ay mahihirapan na siyang humabol sa rank ng ibang cultivator. Sinabi pa nga nitong isang kalbo na kung makakapag-cultivate lang sila ay malamang sa malalagpasan pa nila ang lakas ng ating bida. Dahil kung tama daw ang pagkakaalala niya ay ang ating bida ang may pinakamahinang physique sa mga kaklase niya nang mag-umpisa ito sa cultivation, pero hindi naman napinansin ng ating bida ang mga ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin na ng lalaking ito ang kanyang tito, at sa pagtawag nga nito ay napatingin ang ating bida. Ito pala ang tito na sinasabi at pinagyayabang ng estudyante, na matapos mapansin ng ating bida ay hindi na pinansin ng kanyang pamangkin at agad na lumuhad sa harap ni Shu habang hawak ang mga kamay nito. Tinawag nga niya ito sa pangalang Lord Mahakasapa at tinanong kung anong ginagawa nito dito at kung dito ba ito nag-aaral. Tila naging bakla nga ang kanyang tito nang makita ang ating bida kaya naman napapatanong silang lahat sa kung ano ang nangyayari, habang ang ating bida ay sinabi lang naman sa lalaking ito na tantanan na siya. Mabilis nga itong gumilid at nagpapalam sa ating bida habang ang mga estudyante namang ito ay hindi makapaniwala, dahil si Lushu daw pala at si Lord Mahakasapa ay iisa, hindi nga din sila makapaniwala na ka-level na niya si Yixiao at isa na itong B-rank. Samantala pag-uwi naman ng ating bida ay iniisip nitong ang perlas na lang na ito ang natitirang kayamanan na nakuha niya mula sa black market, iniisip nga din ito na nakakatakot ang black mist na nakita niya nung pumasok siya sa loob nito. Gayunpaman ay tila wala naman itong masamang intensyon sa kanya. Isa pang ang iniisip nito ay ang sinabi nitong pamilyar ang dugo ng ating bida. Ang pag-awaken nga daw ng Odin's blood kay Coral ay patunay na totoo ang ancient blood, pero totoo din daw kaya na may sikreto din sa dugo ng ating bida o sa pagkatao niya. Lagi nga daw iniisip ng ating bida na isa lang siyang pangkaraniwang ulila, kung saan pinanganak na mahina at sakitin kaya inabandona ng kanyang magulang, pero ang necklace daw na iniwan kasama niya ay ang nagdala sa kanya sa landas ng cultivation hanggang sa nagkaroon siya ng Galaxy, Flame of Will, at Mysterious Plant. Lahat nga daw ng senyales na ito ay tila sinasabi sa ating bida na hindi pangkaraniwan ang pinagmulan o pamilyang pinagmulan niya. Iniisip nga din ito kung ang misteryosong boses mula sa perlas na ito ay matutulungan o masasagot ang mga katanungan niya patungkol sa kanyang pagkatao, kaya naman kailangan niya daw itong pasukin at muling tignan ito. Pagpasok nga niya sa perlas ay tila may kakaibang nararamdaman ng ating bida, nang makalapag ito ay napapaisip siya kung bakit may anino ang kalooban o form niyang ituliban na nga lang daw kung, unti-unti ngang nagtitipon ng dark mist na ito sa itaas ng ating bida hanggang sa tuluyang matakpan nito ang daan niya palabas. Samantala sa kanilang bahay naman ay biglang gumulong ang perlas na ito at nawala maging ang katawan ng ating bida. Iniisip nga nito kung ang kalooban niya lang o consciousness ang pumasok dito ay hindi naman siya magkakaroon ng anino kaya malamang daw na pati ang katawan niya ay nakasamang pumasok sa loob ng perlas na ito.
Hindi nga daw niya inaasahan na ang inner world sa perlas na ito ay may physical na kaanyuan. Ang daloy din daw ng kapangyarihan o superpower dito ay mas malakas kumpara sa labas ng perlas. Ilang sandali pa ay nagulat ang ating bida nang marinig niya ang boses at sinasabing andito ka na naman, kaya pinatay niya ang sun mirror. Tinatanong nga ng ating bida kung sino ang nagsasalita, natawa lang naman ang lalaking ito at sinabi na hindi na importante kung sino ako dahil mas gusto kong malaman kung bakit na nandito. Sinabi nga ng ating bida na mayroon siyang perlas at napag-alaman niya na pwede siyang pumasok dito pag ginamit niya ang willpower niya, sabay tinanong muli kung sino ang lalaking ito, pero tinanong lang naman siya kung anong perlas ang tinutukoy niya. Iniisip naman ng ating bida kung bakit hindi nito alam ang tungkol sa perlas, at kung bakit ito nakakulong sa loob ng perlas, pero hindi bali na daw dahil mas mahalagang malaman niya ang sekreto sa kanyang dugo o pagkatao. Tinanong nga ng ating bida kung ano ang ibig sabihin nito nang sabihin niyang pamilyar ang kanyang dugo. Sinabi naman ng lalaking ito na pamilyar sa akin ang dugo mo pero hindi ko na maalala dahil na din sa tagal ng panahon. Iniisip naman ng ating bida kung hindi ba talaga nito maalala o ayaw lang sabihin sa kanya. Sabay tinanong kung sino ito at sa kung anong panahon siya nabuhay. Pero nanatili lang naman itong tahimik sa tanong ng ating bida. Kaya naman nainis ito at mukhang kailangan nga daw niyang gamitin ang Lucio style upang malaman niya ang katotohanan, pero sana daw ay wag itong magsisi sa huli. Lumapit nga ito sa lalaki habang nilalabas ang sun mirror. Tinanong niya ito kung kinulong ba siya dito ng ibang tao, sabay tinanong kung nais o gusto ba nitong malaman kung paano siya makakalabas sa perlas kaya naman napaisip ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay nais na nitong sunggaban ng ating bida upang sabihin sa kanya kung paano siya makakaalis o labas sa perlas na ito. Pero bigla na lang itong naluha dahil sa pagsilaw sa kanya ng ating bida, at habang patuloy siyang iniilawan gamit ang sun mirror, minumura naman ito ang ating bida at sinabing patayin niya ang ilaw. Dahil naman sa ginawa ng ating bida na ito ay nalaman niya kung ano ang pangalan ng lalaking ito matapos siyang magbigay ng negative emotion points. Ilang sandali pa ay lumundag ito patungo sa lalaki habang patuloy niya itong iniilawan at patuloy din naman ang pagbibigay nito ng negative points. Iniisip nga ng ating bida na ang pangalan nito ay Yueyu. Matapos nga daw marinig ng ating bida ang boses niya ay akala niya isa ng Diyos ang makikita niya dito. Pero sun mirror lang daw pala ang katapat ng lalaking ito kaya naman dismayado ang ating bida. Muli nga niyang tinanong ang pangalan nito, pero sinabi naman ng lalaki na patayin muna niya ang ilaw. Nagtataka naman ang ating bida kung bakit ito takot sa liwanag dahil nagliliwanag naman daw ang katawan niya, gayunpaman ay pinatay niya ang sun mirror. Sunod nito ay biglang nagtungo palapit sa kanya ang dark mist, tila sumasakit nga daw ang mga balat ng ating bida matapos na kumapit sa kanya ang dark mist na ito, kaya naisip niya na ginagamit ng lalaking ito ang asul na liwanag na nakapalibot sa kanyang katawan upang hindi lumapit ang dark mist sa kanya. Pero hindi naman daw ito magiging problema sa ating bida dahil meron siyang divine water. Bigla ngang nagulat ang lalaking ito nang ay pa-absorb ng ating bida ang dark mist sa kanyang divine water. Bigla nga ding lumabas ang espiritu ng divine water kaya naman nagtataka ang ating bida kung bakit lumabas ang ahas na ito. Nais lang naman daw protektahan ng ating bida ang kanyang katawan mula sa dark mist at hindi inaasahan na lalabas ang ahas upang absorbahin ang lahat ng dark mist. Nararamdaman nga daw ng ating bida na habang inaabsorbo ng ahas ang dark mist ay lumalakas din ang pangtunaw nito at halos 3 beses na nga daw ang lakas nito kumpara sa dati, kaya masaya siya sa instant upgrade na ito lalo at libre pa. Patuloy ngang hinihigop o inaabsorbo ng ahas ang dark mist hanggang sa tuluyan itong maglaho, kaya naman napapatanong ang lalaking ito kung anong bagay daw ang ginamit ng ating bida at maging ang Mist of Chaos ay kaya niyang maabsorba at gamitin. Nang inig pa nga ang mga kamay nito habang tinatanong kung sino daw ba talaga ang ating bida. Nakasalukuyang naging kulay purple naman na, napapatanong nga din ng lalaki kung saan nagmula ang ating bida dahil hindi pa daw niya nakikita ang mga ganong itsura ng kasuutan dati. Samantala iniisip naman niya na kung hindi alam o hindi pa nakakakita ng ganitong kasuutan ang lalaking ito ay malamang sa nagmula ito sa sinaunang panahon. Muli namang tinanong ng ating bida kung ano ang pangalan niya dahil kung hindi niya ito sasabihin ay muli niyang gagamitin ang sun mirror sa kanya. Sinabi nga ng lalaking ito na siya si Chingkung ang celestial god mula sa north. Lumapit naman ito at muli niyang ginamit ang sun mirror dito. Sinabi nga ng ating bida na ito ang kaparusahan niya dahil nagsisinungaling siya. Iniisip nga ng ating bida na Ming Yueyu ang pangalan nito at hindi Chingkung na celestial god ng norte.
Pero sino daw ba ang sinasabi niyang Chingkong na celestial god, dahil hindi pa daw niya narinig ang tungkol dito? Ilang sandali pa ay muli nga itong tinanong ng ating bida kung ano ang pangalan niya, at sinabi naman ng lalaki na magsasabi na siya ng totoo basta wag nang gamitin sa kanya ang sun mirror. Sinabi nga nito na siya daw si Wen Zaipi ang celestial god mula sa south, kaya naman muling sinilaw ito ng ating bida at paulit-ulit nga niya itong sinisilaw dahil paulit-ulit din itong nagsisinungaling, hanggang sa tanungin nito kung sino ba talaga ang ating bida. Kaya naman nagpakilala ito bilang si Lord Mahakasapa, ang apprentice ni Childehai at ang celestial god ng silangan, habang nakatakip nga ito ng kanyang muka ay sinabing, kagaguhan, ang celestial god ng silangan ay si Yu Fuyao, ang lakas ng loob mo upang sabihin na si Childehai ang celestial god ng silangan, isa pa ay wala pa akong nabalitaan na may apprentice ang celestial god na nagngangalang Lord Mahakasapa. Dahil sa nagbigay ito ng negative emotion nang sabihin ng ating bida na si Childehai ang celestial god ng silangan ay tila seryoso umano ito nang sabihin na si Yu Fuyao ang alam niyang celestial god ng silangan at mukhang hindi siya nagsisinungaling. Hanggang sa maisip niya na ang mask at ang perlas na ito ay kayang gisingin ang will of fire niya, kaya malamang daw sa nagmula ang mga bagay na ito sa kanilang daigdig, at malamang daw na ang lalaking ito na si Mingyu Eyu ay nagmula din sa daigdig kung saan nagmula ang mask at perlas. Kaya ang mga sinasabi daw nitong celestial god ay malamang na celestial god sa kanilang mundo. Ilang sandali pa ay tinanong ng ating bida kung kilala ba nito ang puppeteer, bahagya nga itong natahimik hanggang sa ilang sandali pa ay wala daw siyang kilalang puppeteer at hindi pa niya naririnig ang tungkol dito, kaya naman masama ang tingin ng ating bida dito habang iniisip na hindi niya malaman kung alin sa mga sinasabi nito ang totoo dahil lagi o madalas itong nagsisinungaling. Sayang nga lang daw ang oras ng ating bida sa lalaking ito at mas mainam kung siyasatin na lang niya ang loob ng perlas na ito. Nagulat nga ang lalaki ng itaas ng ating bida ang sun mirror, pero sa taas naman ito tinutok ng ating bida kaya nagpasalamat pa ang lalaki at hindi sa kanya ito ginamit. Habang iniilawan nga ng ating bida ang iba pang parte sa loob ng perlas na ito ay napatanong ang lalaki, kung ano daw ba ang salamin na nasa kanyang kamay at kung paano tumatagos ang liwanag nito sa makapal na hamog ng Abyss of Chaos. Pero tinanong lang naman siya ng ating bida kung ano ang punto ng pakikipag-usap sa taong hindi naman kilala si Childehai. Ilang sandali pa ay nagtataka na ang ating bida dahil wala siyang ibang makita sa mga iniilawan niya, at sinabi nga ng lalaking ito na sinasayang lang ng ating bida ang oras niya. Ang Abyss of Chaos nga daw ay mas malawak pa kaysa sa imahinasyon niya kaya imposible niyang makita kung ano ang nasa likod ng makapal na hamog. Pero nagulat ito nang biglang nasa itaas na ang ating bida at sinabing gusto niyang makita kung ano ang nasa likod ng mga hamog na ito. Sinabi naman ng lalaki na mapanganib dyan, wala ka na ba sa tamang pag-iisip mo at huwag mong pairalin ang kalokohan mo dito? Dahil pag aksidente mong nahawakan ang Flame of Chaos ay siguradong katapusan na natin. Bigla ngang nag-alinlangan ng ating bida sa pag-akyat, pero napapaisip ito sa kung ano ang Flame of Chaos na sinasabi ng lalaki. Hanggang sa umatras naman ito dahil nga daw sa sinabi ng lalaki na mapanganib, sabay sinabing, bilang isang matandang pasanin baka mayroon kang kayamanan na gustong ipagkatiwala sa akin, o kahit anong mensahe na nais mong iparating sa labas ng perlas na ito o kahit anong cultivation method dyan. Napapaisip naman ng lalaking ito kung kailan pa siya naging matandang pasanin, at hubad na nga daw siya ano pa kaya ang inaasahan ng ating bida na makuha mula sa kanya. Habang hawak nga ng ating bida ang sun mirror at bahagya itong pinagliliwanag ay sinabi nitong, nawala ko yung cultivation method ko dito nung nakaraan at bumalik ako upang alamin kung nakita o napunta ba sayo. Pero kung wala ay ayos lang naman, kahit bigkasin mo na lang yung mga alam mong cultivation method wala namang problema. Dahil nga sa hawak ng ating bida ang sun mirror ay pakiramdam niya daw bina-blackmail siya ng ating bida at pag hindi niya ito nabigyan ng cultivation method ay gagamitin na naman ng sun mirror upang silawin siya.